Pakitaan mo nga ako na nagawa ng idolo mong bangag. Hindi mo ba alam harap-harapan ng droga ngayon? Adik, ngiwi, nakaupo. Alam mo, kaya hindi umuunlad ang bansang Pilipinas dahil sa mga kagaya mo. Kahit anong ganda, ayos na gawin ng gobyerno natin, kung panatiko ka ni Digong, wala kang makikitang kabutihan. Wala kang makikitang kaunlaran. Kasi itinanim na yan sa puso mo, sa isip mo na magalit ka sa gobyerno. Kasi yan ang tinuturo ng iniidolo mong demonyo. Harap-harapan ng droga ngayon. Wow, congrats to BBM. Kasi malalaking drug lord ang pinapahuli niya. Hindi kagaya ng iniidolo mo na mahihirap lang ang kinakaya. Mahihirap na adik lang kuno ang pinapapatay. Drug lord? Sino bang drug lord na malaki na nahuli ni Duterte? Hindi mo ba naalala? Nung panahon ni Duterte, 5 drug lord sa Bilibid pinakawalan niya. 5 yun. Drug lord pinakawalan niya. Nakakulong sa Bilibid, pinakawalan niya. Hindi mo alam? I-research mo. Hindi ako nag-fake news. I-research mo. Nung panahon ni Duterte, 5 drug lord pinakawalan niya. Si Michael Yang, drug lord ginawang advisor. Ngayon, ayaw pala ng tatay mo ng droga. Ayaw niya ng addict. Pero bakit siya nakikipagkaibigan sa mga drug lord? Pogo, nandyan, droga, talamak. Sino ba may gawa ng pogo? Sino ba nagligal ng pogo? Yung iniidolo mong demonyo. Sino nagpabagsak ng pogo? Si BBM. Ngayon mo sabihin ngiwi ang nakaupo. Ngiwi ang utak mo kasi hanggang ngayon bulag ka sa katotohanan. Mangmang ka pa rin. Hanggang ngayon mangmang ka pa rin. Kawawa ang Pilipinas sa mga kagaya mo. Sana baguhin mo yung mindset mo. Huwag kang panatiko sa demonyo. Alam mo bakit? Kasi kahit anong gawin mo na pagngaw-ngaw dyan, tayo lang din namang Pilipino ang kawawa. Tandaan mo yan. Walang pakialam sa'yo si Duterte. Iniisip niya lang yung sarili niya. Pero pagdating ng panahon, pag umupo ulit sila, talamak na naman ulit ang mga big time na droga sa Pilipinas. Gusto mo ba? Gusto mo ba yon? Maging drug capital na ang Pilipinas? Ganyan ginawa niya eh. Kaya nga pinasok niya yung mga Chinese eh. Sa damakmak na droga pumasok sa atin nung time ni Duterte. Ayaw mo maniwala? I-google mo. I-google mo. Para hindi ka maging mangmang, hindi ka mamamatay na mangmang. Oh, padayon lang. Try mo, mag-google ka. Para hindi ka talaga mangmang. Magandang balita mga kababayan. Matapos mabunyag sa kamara na ang NGCP na kumukontrol sa kuryente ng buong Pilipinas ay pag-aari na ng mga Chinese matapos itong ibenta ni ex-President Duterte sa kanyang panunungkulan. Ngayon ay unti-unti nang nababawi ng gobyerno ang NGCP sa tulong ni PBBM. Nabili ng Maharlika Investment Funds ang 20% stake ng NGCP. Dahil dito nagkaroon ang gobyerno ng 2 seats sa board ng NGCP at 2 rin sa SGP. May kasunduan na 40.2% ownership ang Maharlika Investment Fund sa NGCP. Ibig sabihin nito, kunting porsyento na lang ang pag-aari ng mga Chinese at unti-unti nang bumabalik sa atin ang kontrol ng NGCP at kuryente natin. Kung hindi lamang binenta sa mga Chinese, ay wala sanang gantong problema ang pamahalaan. Mabuti na lang at agad umaksyon si PBBM at unti-unti na ito nababawi. Nice move, mahal na Pangulo. Anong tanging dahilan po? Bakit ang bagong suporta mo kabayan? Aslam po. Hi po. Sasagutin ko po yung tanong mo po, ma'am. Actually, bilang isang DDS, mahirap po talaga na mag-speech, no? Pero, nakakaawa na yung Pilipinas. Nakakaawa ang Pilipinas. Sa mga Duterte na nalilink yung pangalan nila sa Pogo, sa droga, sindikato, parang masasabi ko na kawawa ang Pilipinas kung mamuno sa atin is gano'n na naman ulit. Pailalim kasi sila kumilos eh.
Imagine, nung time ni Duterte, sabi, ang linis, walang droga. Yun pala, talamak. Malalaki pala. Kaya pala, pinapatay lang yung mga maliliit lang. Walang mahuli-huling drug lord. BFF pala. Nalilink yung pangalan nila sa mga droga, di ba? Kaya una, hindi ako makapaniwala. Pero nakinig ulit ako sa mga balita. Nag-google ako. Para naman meron akong information. Para maliwanagan din ako. And then, so disappointed. Kasi si Duterte, galit sa droga. Pero ang kanyang advisor, economic advisor, Michael Yang, drug lord. Galit ka sa droga, pero ginawa mong advisor, drug lord. How come? And then, Pogo. Nalink pangalan nila sa Pogo. Hindi ko na isa-isahin kung ano meron sa Pogo, pero lahat ng illegal na sa Pogo na. Binulag lang tayo sa katotohanan. Binulag ako sa katotohanan. Totoo lang. Pero salamat kay BBM. Kasi nung dumating si BBM, kinalkal talaga niya yung mga baho ng mga Duterte. And yun, lumabas. Sabog. Sabog talaga ang baho nila. Grabe, no? Hindi ako talaga makapaniwala. Promise. Kasi alam mo, grabe suporta ako kay Duterte dati. Nakikipag-away pa ako. Kasi sinasabihan nga siyang kriminal, mamamatay tao. Ganyan, walang takot sa Diyos, nagmumura. Nilalaban ko. Kasi panatiko niya ako. Pero nakakalungkot lang na lahat pala ng yun na pinakita niya is front lang. Grabe, no? At isa pa, ba't ako naging BBM na ngayon? Saludo ako kay BBM. Ang lakas ng loob niya. Harapin lahat ng masasakit, masasama, lahat ng paninira, lahat ng pagmumura, kawalang yaan na ginawa ng Duterte sa kanya, niyurakan ng pagkatao niya, lahat-lahat na sinabi na sa kanya na hindi magaganda, lahat ng masakit na salita. Pero ang bait niya, hindi gumanti. Hindi siya gumanti sa kahit kanino man. Hindi siya nagmura, hindi din siya nagalit. Tahimik lang siyang nagtatrabaho. And believe ako sa ganyang klaseng tao. Yung ganyang tao, matatalino yan. Matatalino, wise yung ganyan. Kasi sabi nga nila, yung maiingay, yun yung mga walang laman ang utak. Pero yung mga tahimik, yun yung totoong matatalino. Saludo kay BBM. Nilaban ang West Philippine Sea. Anong sabi niya? Ni Duterte, dati, ipamigay na lang natin yan sa China. Marami naman tayong dagat. Dagat lang yan, tubig lang yan. See? Wala siyang pakialam. Pero si BBM, nilaban niya. Sa atin yun eh. Nilaban niya. Kaya saludo ako. Isa pa, ang utang na iniwanan ni Duterte kay BBM. Sandamakmak. Kalaki-laking utang. Pero bilib ako kay BBM. Almost mabayaran niya na lahat. Namigay din si BBM ng lupa sa mga magsasaka. Lote, lupa, binayaran yung utang ng mga magsasaka. Bilib ako. Unang nakita ko yun, sabi ko, wow. Kasi magsasaka din kami. Imagine. Pero hindi kami nakatanggap ng lupa ni BBM, ha. Nakita ko lang. Siyempre, bilang isang magsasaka, masaya ka na yung kapwa mo magsasaka, meron na sariling lupa. Nakakatuwa lang na inuna niya talaga yung mga farmer. Marami din siyang pabahay. Ngayon, bilib ako. Ang lupit. Ang galing. Tahimik na nagtatrabaho. Maraming tulay na pinapagawa. Airports. Ba? Grabe ang galing. Pahanga talaga ako. Parang nasabi ko sa sarili ko, nagsisi ako na hate ko dati yung Marcos. Alam mo, pag makikita ko nga yung mga videos ni Apulakay, ni BBM, naiiyak ako. At nasasabi ko sa sarili ko na sorry, kasi hinusgahan ko kayo. Kasi simula pa, diba, sa school, sa libro, parang pinapalabas masama yung martial law, ganito yung martial law. Parang tinatanim sa isip at puso ng bawat tao na Pilipino na masama ang mga Marcos gawa ng martial law. Pero grabe, ang galing pala nila mamuno ng bansa. Sadya lang silang sinisiraan. Pero sana tayo din, nagising na tayo lahat sa katotohanan. Matuto tayong rumispeto kung sinong nakaupo. Respetuhin natin. Sana wag natin kalimutan. Mga DDS, lalo na kayo, grabe kayo magmura. Kahit sa akin ngayon, sa comment ko dyan, grabe. Naka-filtered lang. Pero sobrang daming harsh comments. Pero sana mga DDS, wag niyong kalimutan, maging mabait. Huwag niyong kalimutan na tinuro sa inyo na magandang asal. Huwag kayong pumayag na lamunin kayo ng galit. Okay lang, kahit magkaiba tayo ng sinusuportahan. Pero huwag niyong kalimutan, Pilipino ka, Pilipino ako. At huwag mong kalimutan ang magandang asal na tinuro sa'yo ng magulang mo. Thank you.